Ang mga aralin sa video na ito ay una, talasalitaan, kahulugan ng mga piling salita na ginamit sa aralin. Ikalawa, ano ang gender and development? At ikatlo, pagtataguyod ng gender and development. Dumako na tayo sa unang bahagi. Tukuyin natin sa talasalitaan ang kahulugan ng mga piling salita na ginamit sa aralin. Unang salita, pagtataguyod. Ang aksyon ng pagbibigay ng suporta, maging ito man ay pananalapi o moral, sa tao, sa grupo o adhikain para sa kanilang tagumpay. Ikalawa, larangan. Galing sa salitang larang, isang disiplina o saklaw na pag-aaral na akademiko. Ikatlong salita, pahintulot, pagpayag, pag-uyon o opisyal na dokumento na nagbibigay karapatan o pribilehiyo sa isang tao para sa isang hiling, pakiusap, mungkahi o partikular na gawain. Ikaapat, manifestasyon, aktwal na paglitaw ng isang bagay, ideya o pangyayari sa nakikita o pisikal na anyo, ginagawang totoo at kapansin-pansin sa kapaligiran. Ikalimang salita, abilidad, kakayahan o kapasidad ng isang tao na mahusay na gawin ang iba't ibang gawain o tungkulin, sumasalamin sa antas ng kasanayan o kahusayan. Ikaanim, pagsulong, pag-usad, tungo sa isang layunin o goal. Ang pagsulong ay isa ring pagpapaunlad ng kakayahan, kaalaman at abilidad. Narito na ang ikalawang bahagi ng aralin sa video na ito. Ano nga ba ang gender and development? Ang gender and development o GAD ay pagkakapantay-pantay ng kasarian. Kilala rin bilang gender equity, gender egalitarianism o sexual na pagkakapantay-pantay. Kaugnay nito ang pagsulong ng pantay na karapatan ng kababaihan sa anumang larangan at aspeto ng kanilang buhay at kalagayan sa lipunan. Ang kilusan ay naglalayong isulong ang pagbabago sa mga kababaihan. Ang pagbabago ay kinabibilangan ng mga pagbabago sa mga panlipunang pananaw, kabilang ang pagkakapantay ng kabayaran sa magkakapantay na trabaho, pati na rin ang pagkakaroon ng pantay na bilang ng trabaho sa mga kalalakihan at kababaihan sa maraming mga bansa. Halimbawa, maraming mga bansa ngayon ang nagpapahintulot sa mga kababaihan na maging sundalo, pulis o bumbero. Gayon din, tumataas ang bilang ng mga kababaihan na aktibo sa politika at humahawak ng mataas na posisyon sa mundo ng negosyo. Sa larangan ng edukasyon, nagkaroon ng kultural na pagbabago sa pagtingin sa pagkakapantay-pantay ng oportunidad para sa mga lalaki at mga babae. Gayon din sa tahanan, habang tinatanggap ang biolohikal na pagkakaiba sa pagitan ng kalalakihan at kababaihan. Higit na kapansin-pansin na ang papel ng pagpapalaki ng bata ay hindi na itinuturing na eksklusibo sa mga kababaihan. Isa pang manifestasyon ng pagbabago sa panlipunang pananaw ay ang dipilit na pagkuha ng babae ng apelyido ng kanyang asawa matapos ang kasal. Pati na rin ang abilidad ng isang babae na ipagpatuloy ang kanyang karera o trabaho pagkatapos ng kasal. Sa kabila ng maraming pagsulong, marami pa rin ang hindi tanggap ang ganitong ideya.
nananatiling sarado ang kanilang isipan sa makalumang paraan ng pagkilala sa kababaihan. Bagamat marami ng pagbabago, may ilang pagkakataon na hindi pa rin patas ang pangyayari sa ilang kababaihan sa mundo. Malayo na ang narating at pagbabago, ngunit may kulang pa upang lubos nating masabi na pantay na ang turing at pagkilala sa mga kababaihan sa ating lipunan. Dumako tayo sa huling bahagi ng aralin. Paano nga ba itaguyod ang gender and development? Kasabay ng pag-unlad ng ating lipunan ay ang pagkilala sa karapatan ng bawat tao, anuman ang edad at kasarian. Ang pagtatamasa ng edukasyon ay nagkakaroon lamang ng lubusang kabuluhan kung ang bawat isa ay may kakayahang igalang ang kapwa, lalo pa ang mga nasa laylayan ng lipunan. Ang mga indigenous people, ang mga hindi nakapag-aral, mahihirap at ang sino mang nilalang ay nararapat lamang igalang. Ang pagtataguyod ng pagkakapantay-pantay ng kasarian ay makikita bilang isang motibasyon sa mas higit na kaunlarang pang-ekonomiya. Halimbawa, ang mga bansa sa Arabia na hindi ipinagkakaloob ang pantay na oportunidad sa mga kababaihan ay binigyan ng babala sa isang 2008 United Nations-sponsored na ulat na ang pagkakait ng kapangyarihang ito ay isang kritikal na kadahilanan na pumipigil sa panunumbalik ng mga bansang ito sa unang ranggo ng mga pandaigdigang leader sa komersyo, edukasyon at kultura. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.